Okay, hello Pisces. So, ang pagbasa natin ngayon nak is para sa iyong pagyaman, dagdag yaman sa iyo, no? At ito is base sa iyong energy na Pisces, no? So, marami pong salamat sa mga nag-subscribe at sa mga nanonood po. Maski hindi po kayo nag-subscribe at nanonood kayo, thank you rin po, no? At marami rin pong salamat sa mga nag-like, comment, at lalong-lalo na po sa mga nag-share na tinutulungan na lumaki ang Happy Angel Reading, no? Thank you so much po. And then magki-cleanse lang po tayo, no? Ayan. Medyo malakas po ito kung naka-headset kayo. Tanggalin nyo po muna, no? Ayan. Thank you for everything. Just please to guide us on everything. Cleansing all the negative energy. Removing negative energy. Jesus, please to protect me all. Bigyan mo po sila ng kalinawan sa kanilang pagyaman, Panginoon. Linisin rin po ang kanilang mga espasyo. Ayan. So, malinis na malinis na. So, titignan natin, no? Pisces, ang iyong pundasyon, no? Ayan. So, gagamit tayo ng Animal Spirit card, tsaka Angel of Abundance, no? Who take care of your finances and career. So, Pisces, no? Sa'yo na ito, nak. Ikaw ang misteryo ng zodiac. Alam mo ba yun, nak? Very misteryoso. So, ang mga taglay ng malalim na intuition at walang hanggang creativity na karakter mo, no? Pisces. So, para sa iyo, actually, ang tunay na yaman ay nasa pagmamanifest ng iyong mga pangarap, ng iyong talagang dream, no? Sa pagiging compassionate mo rin at sa pagkonekta sa iyong mga spiritual abundance, no? So, ang tarot spread na ito yung gagamitin natin kakaibang intuitions mo para tukuyin, no? Kung paano mo magagamit yan, no? Because this is based on your energy, no? So, talagang swak na swak to sa inyo. Makikita rin natin ang hadlang kung ano mga blockage ninyo, no? Mga Pisces. And also, cross-watcher, welcome. So, para po ito kay Pisces Spirit Guide, paanong gagamitin ang kanyang pagiging imaginative para kumita. Ayan na. No? Mamaya na natin buksan. Oops. Paano niya po maiwasan ang mga financial block na dulot ng labis na pagiging ganda. Escapist or martyr. Yan ang katang yan. Very intuitive din ang kayo, no, Pisces? Okay, spread guard. Kailangan mo ring itatag yung boundaries, emotional boundaries, no, para protektahan ang iyong mga pera, no? At paano mo rin maiiwasan ang labis na pagiging syempre yung pagtalikod sa malaking problema, no? Yan din is nasa Pisces na character din yan. So, let's see, no? So, gagamitin natin ang kakabang intuitions mo, no? Para tukuyin natin kung anong dapat para sa iyong pagyaman. Ayan. May high priestess ka. Kukuha na rin tayo ng Three of Pentacles, no? Kasi bumagsak siya, no? So, ibig sabihin, may mensahe para sa'yo. Pati rin itong Animal Spirit Guidance. Okay. Para po ito kay Pisces Spirit. Ano pong mensahe? Thank you. Ano pong mensahe? At tulungan mo po na para karoon siya ng event. Oh, White Raven Spirit. Trust in the magic daw, Pisces. And baka importante sa inyong number na 66 or 66 or 12.
no? Or June 6. No, baka may mga number kayo dyan na importante. It could be also your lucky number, the 66, ayan. Or 12, hindi ko sinabing tayaan nyo yan. Yung iba tinatayaan. Hindi po kasi tayo nagagamble no? Hindi tayo ano. Sige, next time, titingin tayo. Well, I will try to kung ano lalabas sa loto, no? Nako, sana kung ano yan Kasi hindi po ako nagagamble kaya hindi ako medyo interesado dyan Sige, pero tignan natin, no? Malay mo, Sige, nasa inyong free will po yan, no? Baka tumama kayo rin, no? Mamahagi. Okay, so, itong si Archangel of Abundance, hingi rin tayo ng guidance sa kanya, no? Para po ito kay Pisces. Para ko kay Pisces, spirit guide. Okay, spirit guide para po kay Pisces. Archangel of Abundance. Ano pong mensahe ang gusto mo iparating? Ano pong pagtulong ang ibibigay mo kay Pisces? Ayan na. Donation. Ayan na. Siguradong maganda na to kasi may donations na kayo and charitable work dito no? Give joyful to the organizations and people who spiritually support and inspire you Mukhang ayan na. Baka may hawak na rin kayo, no? Ito yung para natin ma-upgrade. Mukhang talagang mayaman na rin kayo. So, titignan natin to. Ano itong isa? Oh, Knight of Pentacles. You might be dealing, no? Titignan ko muna dito kung kanino, kung sino maari yung makasalumuha dito o kung sino maaring tumulong sa inyo, kung anong magagawa ng mga taong ito sa inyo, no? Andiyan kitang-kita rito ang earth sign, no? Taurus, Capricorn, Virgo. May earth sign din tayo. We also have specific the Capricorn, no, Pisces, and then we also have panay pera to actually, no? May pera and then plus yung temptations, the devil, plus you're not listening to your intuitions lang ang no, kumbaga medyo may tukso sa inyo, no? Ayan yung medyo siguro dapat iwasan. Ayan ang tukso. Tukso nga, no? Ayan, Six of Swords, medyo kailangan din i-let go ang mga past, let it go, no? And then, mayroon kang Knight of Pentacles na naka-reverse. So, scan ko muna kung ano itong makikita natin. Pipilitin ko po mabigyan kayo ng kaliwanagan, no? At para po alam nyo rin, no? Yung talagang magagamit yung gabay ito, no? Maski naka-reverse yan, may mga mensaheng mapapakinabangan po, no? Hindi po negative yan or sabihin natin, this is reality kasi naman po, no? Hindi naman kagad biglang yayaman ka ng ganyan na without hard work din, no? Kasi sabi nga, nasa tao ang gawa, no? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So still, so God is also telling na do some hard work also at kumilos, no? Ayan. So, ang nakita kong balakid sa'yo dito, ang humaharang sa yaman mo, no? Ito yung Knight of Pentacles in reverse, no? Ito yung pinakamalaking hadlang, Pisces, because ang labis na laziness at kawalan ng practical discipline din. So, gusto mo ang dream ng yaman, no? Pero ayaw mong, parang ayaw mong circumstansyahan ang mga hard work. Sabihin din natin, ang Knight of Pentacles ay slow but steady. Pero ang reverse, ito yung nagsasabing sobrang slow ka na nagiging stagnant, no? So, halimbawa, Pisces, no? Sa halip na gumawa ng budget at financial plan, mas pinili mong mag-escape sa mga daydreams o hobbies na hindi nagdadala ng pera. Actually, para yumaman, kailangan mong balansehin ang iyong dreams sa discipline, no? Dreams sa discipline, no? So, kailangan mo ang isang concrete at daily financial routine. So, kung makikita mo rin dito, ang kailangan mong gawin na action dito is meron kang Six of Swords in reverse. So, ang kailangan mong gawin, Pisces, ay harapin ang financial trouble ng direct at iwasan ng avoidance. Because ang Six of Swords dito ay tungkol sa pag-alis ng trouble to, no? So,
Para ang pero ang reverse dito, ito yung nagsasabi na nagpapanggap ka na okay ang sitwasyon o natatakot kang humarap sa consequence, no? Consequence ng mga financial mistake mo. No, so dapat itigil yung pag-iwas. Yung yan yung tinatawag nating escapism, no? Kumbaga, ilista yung lahat ng debt or sabihin natin yung mga financial concern mo at magpakita ng courage na humingi ng tulong. O kaya i-admit na kailangan mo ng pagbabago din, no? Hindi ka aabante hangga't hindi mo sinisira ang issue na ito, no? So, maliwanag po ba? Ayusin ko lang mic, no? Ayan. Ayan, hello po. Hello, okay lang po ba? Okay, so balik tayo. So, ito yung King of Pentacles. Ito yung sabihin natin, kasalukuyang kinikita mo. Or ito yung sabihin mo yung pagyaman mo. Napakaganda ng King of Pentacles actually. Ito yung nagsasabing mayroong ding potential na may potential kang na maging financial stable at successful. One, no, because this is very matured. Kumbaga marami ka ng mga experience, no? Naranasan mo na yata lahat paano yung nasubukan mo na rin yung pagyaman. No, ngayon tignan mo yung mukha niya. It's about time to look, i-upgrade. Tignan mo, nakatingin siya pataas, no? Parang dapat ang urge mo niyan is more yumaman, hindi yung mag-slow down, no? Ayan, hindi yung mag-slow down na kagaya ng Knight of Pentacles. Kumbaga, he's looking sa brighter picture pa. He's looking to na para mas yumaman pa, no? Dahil ganyan ng Pisces na parang invading the King of Pentacles energy. Nakatingin siya sa maliwanag po ba? Ayan, ayun, nakatingala siya, no? No, bakit siya nakatingala? Kasi mas gusto, kumbaga alam niya yung potential niya, no? Alam mo, Pisces, ang potential mo actually. So, aim from high. Huwag kang may stuck, huwag kang umistop dito. Because you got all the tools, no? Parang yung mo. Actually, meron ka na yan Dahil ito yung kasalukuyang fame, yung kasalukuyang kinikita mo o sabihin natin, yung pagyaman mo, no? Itong King of Pentacles na may potential ka na maging financial stable at successful. Because ang income mo ay may pundasyon na at may mga ability kang mag-invest o sabihin natin mag-manage din ng pera, no? O sa mga nagtatrabaho diyan sa company, no? Gain for more. Ilabas mo yung mga naranasan mo dati. Kumbaga, ilabas mo na rin yung mga tools mo, yung kakayahan mo, yung skills mo. Yan ang pinakayaman mo, ang sabi ng King of Pentacles sa'yo. No? Sa mga nagtatrabaho, sa mga dahil baka may chance na maging manager ka, na ma-promote ka. No? So, sa naman, ang nakikita ko rin dito, ang income mo ay may pundasyon, no? At may ability ka pang pwede ka na mag-invest or sabihin natin, manage mo ang pera ng maayos. Ito rin yung confirmations ang available, ang yaman sa'yo. Pero ang mga blocks, no? Sa itaas, no? Meron kang King of Pentacles in reverse. Meron kang Six of Swords in reverse. Ito yung humaharang sa pag-access mo dito actually. So halimbawa, no, meron kang talent o inheritance. Pero dahil sa laziness mo, hindi mo ito ginagamit. Dahil nga ito dito sa King of Pentacles, this is laziness, ang Knight of Pentacles, no? O sana madali naman mabago ang inyong energy, no, Pisces. So try to do that. So kailangan gamitin mo yung King of Pentacles nito, no? Ito yung sabi is tanggalin mo na tong laziness o yung pag-antala o yung pagiging stuck because ang King of Pentacles, ito yung nagsasabi sa'yo na ang role ng wealthy investor ay practical leader ay nasa loob mo. So, you are actually invading mo to, ang role ng King of Pentacles. Ang role ng wealthy investor at practical leader ay nasa sa iyo, no? So, i-claim mo ang role na to i-claim mo. Okay? And then, makikita mo rito, ang daan sa mas malaking yaman mo. Bakit devil? No? Devil, ito yung seryosong babala na ang iyong daan patungo sa yaman ay may risk. Masyadong risk ng labis na attachment sa materialism din. O let's say din addiction o toxic na relationship. So, ang devil actually is nagpapakita ng maaring gamitin mo ito. Maaring mong gamitin ang iyong sabihin natin artistic at sensitive na nature para mag-indulge sa mga bisyo na sumisira sa iyong pera at kalayaan.
So, tama ba? So, actually, ang daan mo sa yaman, ang yaman ay darating kung kikilalanin at puputulin mo. Try to cut, no? Puputulin mo yung mga chains ng addictions o sabihin natin toxic na financial connections. So, hindi ko po nilalahat, no? Yung sa mga may ano lang dito. Pero nakikita natin maliwanag na ito yung sinasabi nating ang devil din o yung nagpapakita na maari mo ngang gamitin yan at maari kang ma-indulge dyan. So, kailangan putulin ang mga toxic na financial connections, no? So, freedom ang susi dito no? Huwag mong hayaan ang desire mo sa pera o comfort ang maging master mo. So, bilang Pisces, actually ang iyong escapism, ito yung pagtakbo, yung escapism, ito yung maaring maging financial trap mo, no? So, ang nakikita natin dito, dalawa bumagsak sa ano mo, sa payo at resulta mo rito. No, meron kang High Priestess in reverse at Three of Pentacles. So, ang pangkahalatang payo mo dito is yung tigilan yung pag-doubt sa iyong intuition, no? At mag-collaborate, no? Ang ibig sabihin nito because you have the Three of Pentacles. So, ang pangkahalatang payo mo dito is yung tigilan yung pagda-doubt sa parang sabihin natin is pagda-doubt mo sa intuitions mo, no? At make sure na trust, magtiwala ka. Kasi ito, you're not listening to your intuitions dito. Kailangan trust your inner voice at labis kang rin naghahanap ng external validations kasi no? So, the Three of Pentacles, ito yung Three Pentacles na nagpapakita na ang sagot sa financial growth mo at nasa pagtatrabaho kasama ng iba. At syempre, pagkakaroon din ng teamwork or mentor. So, ang yaman ay darating kapag ginamit mo ang intuitions mo na High Priestess na i-upright mo, no? Yan yung kasi very sensitive ka, very maramdamin ka, no? You got a very strong gut feeling na gagamit mo raw, no? Because you are Pisces. So, gawin mong upright yan, High Priestess, na make sure na you just listen sa mga feeling mo, sa kaba mo, sa tingin mo, no? Parang ganon. Yan daw ang makakatulong. At, syempre, kasama ng Three of Pentacles, no? Kumbaga, ito yung sagot ito yung makakatulong sa financial growth mo, no? Ito din yung sabi yung unity, kasama ng iba at pagkakaroon ng team. So, nakikita dito na obvious ang yaman ay darating kapag ginamit mo ang iyong intuitions para sabihin din natin is piliin mo rin siguro. Pipiliin mo rin ang mga kasama mo sa trabaho, ang mga kagrupo mo, no? Ito yung tutulong sa'yo na isang practical work, no? Yan yung King of Pentacles na sinasabi. Ayan, no? And then, kung nakikita mo, meron ka rin ditong Archangel of Abundance advice. Ito yung donations and teaching charitable work. So, babasahin ko po ito. Give joyful to the organizations and people who spiritually support and inspire you. And know that your generosity will be turned to you manifold in miraculous way. So the time, supplies, money, at other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies. Now, make sure daw pag nag-donate kayo, kapag nag-ano kayo, mamumultiply manifolds, no? Yan ang sabi. Because ang connection nito sa pagyaman mo is, kumbaga, bibigyan kita ng deep insight dito sa connections mo rito sa iyong card at sa mga in-advise din sa'yo ng tarot. No, ang connection nito, si Archangel of Abundance, actually, ang nagbibigay ng spiritual correction. No, sa devil card mo rito. Itong devil card, no? So, sinasabi ang iyong financial energy ay stuck dahil nahahawakan mo ang lahat. So, bilang Pisces, ang iyong abundance actually ay dumarating sa daloy ng pagbigay at pagtanggap, no? Ayan, parang giving and receiving. Parang that is energy exchange, no? So, naituturo kaya kung alam sa mga member ko tsaka sa dating uma-attend ko ng mga live ko, alam po nila yung energy exchange, no? Ayan yung mag-thank you, no? Ayan, we will tackle that also because that is very important to make yourself balance. So, balik na tayo dito. Napapahawa na naman tayo. Sabi sa inyo, dahil ko sasabihin Pero ito rin, basta kasi Pisces ka nga, sinasabi ko ang iyong abundance ay dumarating sa daloy ng pagbigay at
ng pagtanggap. Hindi lang din naman pwedeng ikaw ang bigay ng bigay. Kailangan umaccept ka rin. Hindi kahinaan ang pagtanggap ng tulong, no? So, diyan babaan nyo po yung pride nyo. Kasi malay nyo, yan yung mga pinipray nyo na pinapadaan ni Lord sa ibang tao na ibibigay sa inyo. So, be grateful pag may nagbigay sa inyo, even a small amount, no? Maging thankful kayo. Pag nakapulot din kayo ng pera, actually, ang bawa 5, alam, baka isnabin ninyo, pulutin po ninyo, no? Kasi kasi tinetest kayo ng universe, no? Na kaya mo bang i-handle yan? Kaya mo bang magpasalamat kahit maliit lang yung napulot mo? Diyan ka tinitrain, no? So, starting point mo yan, ang sabi, no? So, okay, balik na tayo dito. Ah, so, ang teaching charitable work na sinasabi rito actually is yung nagpapatunay sa universe na hindi ka nag-hoard or trust ka na babalik ang yaman, no? Ibig sabihin, ito yung pag nagbigay ka, huwag kang matakot because ibabalik sa iyo ng manifold, no? Ito yung tinatrust ng universe sa iyo na ano bang kaneraso? Trust na may babalik sa iyo manifold. Huwag kang matakot. So, because ang yaman mo is babalik sa iyo dahil nga ang daloy ng ano mo ng pagyaman mo is yung giving and receiving, no? Nakuha mo ba? Okay. So, ito yung pinakamahusay na paraan din para putulin ang chain nga ng devil at ng Four of Pentacles in reverse, no? At ay Three of Pentacles itong Knight of Pentacles, I'm sorry, no? So, ito yung sabihin din natin na pinakamahusay na para putulin ang dalawang chain na yan. Yung parang pagmamadali, yung hoarding, parang nalilito ka na, parang ganon. Ang iyong generosity actually is magiging financial freedom mo yan, nak, no? So, kung ang pagmapalabigay, diyan ka daw diyan ka yung talagang, yan ang pinaka-financial freedom mo. Yan ang pinaka way, no? So, pero nakikita pa natin dito, meron pa tayong si White Raven Spirit. So, nakikita mo, trust in the magic. Ayan nga sinasabi, magtiwala ka, no? Ayan. So, trust in the magic naman ang sabi ni White Raven Spirit. So, ano bang White Raven Spirit? I think sa iba rin na ano ko na to, no? So, itong White Raven Spirit, pakita ko sa inyo ang itsura, no? So, medyo, siya rito, ayan. Ito yung pinakapambihirang spirit animal to, no? Because it's symbolized ng mystery, no? Or sabihin natin, it symbolized also magic and destiny, no? At very unique sila, no? So, bihira kung makita ang card na to sa iba. Sa lahat ng reading ko. Sa'yo lang dumating, no? Pisces. At meron din sa iba dumating. Siguro very lucky kasi it's take all the sabihin natin ang magical energy. It takes all na parang yung mga inaakala mo hindi is yung pala andi dito nasa iyo lahat. Parang ganon, no? So, sinasabi din na ito yung isang mensahero sa pagbabago mo at pagsunod ng destiny mo, no? So, ang magagawa ng White Raven Spirit sa'yo, trust your unique insight, no? Ang Raven ay actually is nagtuturo sa'yo ng magtiwala sa kakaibang visions mo. Kaya nga sinasabi, High Priestess, na igawin mong upright, no? Trust your intuitions din. At kasi dyan din yung makakatulong din sa'yo yung pag-visualize mo, no? At magtiwala ka sa i-visions mo rin, no? Dahil yan ang Pisces strength actually. Huwag mong hayaan ang logic ng iba ang magbabago sa dream mo. Kumbaga ikaw ang laman ng iyong destiny at yaman na no? So next is parang labanan mo ang self-doubt kasi meron kang doubt dito no? May doubt ka rito, especially itong sa High Priestess din. Labanan mo yan because ang White Raven ito yung actually yung lalaban dyan sa High Priestess nga. Ito yung nagpapaalala sa'yo ng unusual na ideas ang susi sa financial success mo, no? So, labanan ang self-doubt, no? And then, ang action mo dito na nakikita natin, gamitin mo yung creativity at magic mo, no? Kasi, syempre, Pisces dreaming ka So, para gumawa ka ng isang produkto or sabihin natin, serbisyo na unique, no? Iwasan ang pagkakapi,
mag-focus sa paglikha ng sarili mong financial path, nak, no? Okay. So then may mga nakikita rin ako, sabihin ko sa inyo mga zodiac sign na taong makakasalumuhan ninyo sa pagyaman, nak, no? So Pisces, ito yung makakasalumuha mo. Actually, kailangan mo ng mga ng syempre mga co-create din kagaya dito. Kaya sinasabi, piliin mo ang iyong makakasama sa grupo kung magbi-business ka. Or kung nagtatrabaho ka sa company, piliin mo yung mai-inspire ka. Wag kang pumili ng katrabaho. Actually, wag kang sumama sa mga solo nang nagtatrabaho, no? Hindi lang sa mga nagbi-business. Actually, piliin mo yung makakasama mo sa trabaho dahil they will attract your energy or maaring ikaw maka-attract ng mga negativity nila, ng mga toxic ways nila, no? Mas maganda pa magsolo ka, kumain ka mag-isa, magsolo ka magtrabaho, no? Kumbaga may oras sa pakikisalumuha sa kanila. Pero when it time sa trabaho, no? Ayan, nagchichismisan sila, uso yan no? Uso yan dito sa sa Japan no? Grupo-grupo, ayan, away-away sila, no? Oh, uso yan po dito sa company na nako, lalo na po ang dai pong ano no, mga ganyan na mag-i-invite sa iyo. O wag ka na magtrabaho, halika punta tayo dito. Yung mga ganyan no, yung mga Siyempre, ikaw naman, just to makisali sa kanila, join ka na rin. O wala na, nasira na yung pat mo sa ano. 'Di ba? Pero remember, you have your own free will, no? Ako naman parang nanay lang no? Pero ito yung masama po dito. Kumbaga, oras ng trabaho, magtrabaho, parang gano'n, no? Piliin mo yung kung sino yung talagang ano rin, yung tumutulong din sa'yo, i-appreciate mo yun, no? Kapag nasa ano ka naman, di doblehin mo ang pagbalik. Ayan din sabihin natin dito, no? Yung sabihin natin na pag may chats ka matulong siya, tulungan mo. Gano'n lang. Yun ang sinasabi ko rin, give and take. Yan yung sinasabi rin yung ang pagdaloy ng iyong yaman ay actually sa pagbibigay at sa pagtanggap, no? And then, that is energy exchange din sinasabi, no? Okay, balik na tayo. Mahaba na naman tayo, nak, no? So, ito yung mga tao. So, nakitang-kita rito ang earth sign, no? So, Taurus, Virgo, Capricorn, no? Bakit sila ang sinasabi ko? Dahil the King of Pentacles andito na kailangan niya yung actually na sila rin yung magbibigay ng practical na system sa iyo, no? Baga sila yung King of Pentacles na kailangan mo na na magbigay din ng budget at discipline na kulang sa King of Pentacles na naka-reverse. Itong mga upright ang hanapin mo, no? Ang Virgo din yung makakatulong sa detail at scheduling mo, no? Ang Taurus naman ay magtuturo ng long-term investment sa iyo, no? And then may fire sign ka rin dito, no? Aries, Leo, Sagittarius. So bakit, no? Sila yung makakatulong actually sa pag-launch ng mga project kasi they are very fiery, they're into an actions, 'di ba? Alam mo 'yon? Kung may naisip kang proyekto, sige, share mo sa kanila because ang Aries ang magtutulak sa yun na kumilos agad, no? Ayan, parang ako, 'di ba? Bilisan mo kilos na. Ayan. And then sabihin din natin na ito rin yung laban dito sa Six of Swords in reverse mo, no? And then sa Leo naman ito yung magbibigay sa ng confidence at spotlight actually, no? Confidence at spotlight ang mga Leo, no? At saka Sagittarius, ayan yung hihingkayatin ka ng Sagittarius actually na mag-travel na para i-promote yan, no? Kung nasa company ka, no? Baga inaano ka na you will need to at least experience different ways sa mga naggamitin ng yung skills, no? Kahit saan ka mapunta na magagamit mo, no? And then nakikita din natin ito rin yung syempre pagiging confident mo pag Aries, pag Leo, pag air, pag fire sign. No, ito naman is andi dito rin yung air sign, no? Gemini, Libra, Aquarius na makakasalamuhan mo rin, no? Sa iyong pagyaman. Sila yung makakatulong ng pag-network mo at socializing, no? Combine mo ang Sagittarius dahil mahilig sa travel, no? Although ang Sagittarius is fire sign, that's still connected, no? Parang sabihin natin, connected sa air sign mo, no? Na makakatulong. Mas lalong magiging effective
no, na kumbaga i-accept mo rin ang offer ng Sagittarius na fire sign sa while you are mingling, na parang i-co-create mo silang dalawa. Pambawa, ito andiyan dyan si fire sign, andi dito si air sign, no? I-combine mo yung energy na yan, o, di ba? Di kuha mo sila lahat, no? So, yan. So, makakasalamuha sila. Di, kung anong suggestions niya, combine mo na. Kaya, very effective project ang magiging resulta. So, yun nga, bakit sila, no? Bakit din ang air sign? So, tapos na ako sa sinabi na, in-explain ko lang kung why combine the Sagittarius na fire sign at air sign na na itong makakasalumuha mo rin na it's either Gemini, Libra, Aquarius na air sign, at pag isama mo ang Sagittarius energy, boom! Very successful ang proyekto. No, hindi lang proyekto, business or sa trabaho mo or sa company na sisimulan mo. And then sa air sign na lang tayo muna ha. Sa air sign naman po, ito yung bakit ko sinasabi? Because sila ang makakatulong sa pag-network mo nga at socializing. And ang Libra actually is makakatulong sa pagtatag ng partnership mo at fairness, no? So, habang naman ang Aquarius, ito yung magbibigay ng innovative na ideas sa'yo, no? And ang pinakamaganda, ang Gemini naman, you will know, no, kung sino yung nagpapanggap at hindi. Parang dyan mo makikita ang pinaka-teamwork na makikita mo. So, pipiliin mo, no? Ngayon, minention ko sa iyo yung mga may tip ka na, no? Kung sino ang dapat mong i-hire, kung sino ang dapat mong didikitan, no? Ayan. So, make sure na very keen ka dyan. Gamitin mo ang iyong high intuitions, no? Pagde-decide kung sinong makakasalamuha mo o ang i-hire mo sa trabaho, kung anong company, kung sino ang pipiliin mo, no? Ayan. Okay. So, pinaka-importante actually, no, ang King of Pentacles at ang Earth sign dito at ang Three of Pentacles dito, kumbaga eco-polarity, parang collaborative, collaborative teams ang mangyayari, no? So, kaya pag sama-samahin mo yung mga binanggit kong tao, tignan mo, naku, talagang yayaman ka, Pisces, no? I hope all, no? At mamahagi ng yaman, no? Ayan. So, syempre, tatandaan nyo lang yan, kailangan na maging, sabihin natin, para maging grounded ka, ang dream mo, pinakakailangan mo ang collaborations, no? At ang earth sign energy, no? Earth sign, fire sign, kumbaga teamwork. Ayan, ngayon, tigita mo, tatlong tutulong sa isa pagyaman. Because it's about time for you na hindi lang silang yayaman. Syempre, ikaw din, especially Christmas na, no? Ayan, so thank you so much. Marami pong salamat sa mga nanonood ngayon, and thank you so much po sa inyong patuloy na pagsuporta sa Happy Angel Reading, no? Kung gusto nyo pong suporta, join line po kayo, no? At i-share nyo lang pong ating video, no? Malaking bagay na po yan. At pag-like po ninyo, maraming salamat. Thank you and God bless you po. Ay, pati pala po ang pag-share, syempre, sama nyo ng pag-share. Thank you so much and God bless you po.